So, sige po, ang ating pag-usapan is, pakibasa nga, 1, 2, 3, go! Isa pa po, isa pa. Tanungin ka tabi mo, sabi ko sa kanya, ano yung purpose ba't ka naglilive? Alam mo ba yung purpose ba't ka naglilive? So what is the purpose why you are living? Or do you know why you are in the leadership of this church? Diba? Ano nyo po, maraming tao sa simbahan, again and again, gusto lang maging leader, but sadly, hindi nila alam yung purpose. No? Leader ako ng church. Okay. Nagpa-picture ka pa, nalagyan mo ng comment sa baba sa Facebook mo, I am the leader of the church. But ang tanong, may purpose ka ba? Alam mo ba yung purpose mo? Ba't ka tinawag na leader ng church? Tama? Again, as a pastor, as someone who leads the congregation, I need to speak to you again. Depends on my experience. So, experience po di tayo. Kasi po, para sa akin, mas powerful yung experience eh. Tama? So, and the purpose why you are in the leadership church is unang-una, is again, to support your pastor. Tama? Susuportahan niyo po si pastor as a leader ng church. Yun po yung unang-una. At the same time, your pastor to nurture you. So, kung kayo yung mga leader ko sa church, susuportahan niyo ako sa ginagawa ko, then as a pastor ng church, ako naman, patuloy ko kayo ng nurture. Para ano ko magamit ni Lord. Tama? So, again, bago pa lang ko yung church, lahat ako gumagawa. Kasi bago pa lang eh. Ako na yung drummer, ako pa yung preacher. Pag nag-lehans ako pa rin sasalo. Totoo po yan, di po yung video. Totoo po. Kasi lahat mo na ako sa church na nagsimula is unbeliever, di na lang gagawin nila, di ba? Naalala ko naman kapag may service kami, may mag-message siya, kasi Bob, yun pong transport natin ng mga gamit at lakas, ano po ba gagawin namin dito? Akin lahat kasi hindi nila alam gagawin nila. Tama? So, ang ginawa ko po, sa pastor ng church, of course, tinrain ko lahat sila. Nag-delegate ako ng mga tao. So right now, kahit na dumating ako ng present worship na, tumatakbo na yung church na maayos. Yung kids ministry, yung youth ministry, nakaseparate na sila. Ako, meron kami couples ministry, couples for Jesus, sa tawag namin si MJ, si Brother Andre Puehol ang head nun, at saka si yung asawa niya. So, dati po walang mga ganon. So, lahat ng ministry sa church gumagana because the leaders knows their responsibility. The leaders knows their accountability. Tama? So, pati yung nag-handle ng finance, alam nila yung ginagawa nila. Ako po noong 2017, naka-priest-visa po ako by the way. Diba? Ang visa ko po priest, hindi po ako FW. Nagkakasal po ako, marami ako kinakasal dito, gusto mo magpasal. Basta yung una lang ha, magpakalawa. So, nag-marriage counseling po ako, nagkakasal po ako, tama? Ang malaking pagkakaiba po, pag sa akin yung pakasal, hindi na kaya hintay ng embassy. Kasi pag sa embassy, ang tagal. Kasi hintay yung time nila. O, pwede na yung kasal, tama? Sa akin po, pag kumpleto lahat ng documents mo, approve. At pagkatapos, mga documents na galing ng embassy yung kinukuha ko, pag okay na, kahit mamayang gabi, kasal lang ka. Hindi na maghintay. Basta lahat ng documents, ready, no? Yung documents na kinuha ng embassy, yan. Okay? Alam niyo na ako sa akin niya, ha? Kasi po, ayaw ko po sinabi yun. Kasi po, magmula po nung nag-press visa ako, naasikaso ko po yung simbahan ng ayos. Nag-full time po ako ng 2017. So, naasikaso ko po yung takbo ng simbahan ng ayos. Kasi po, ang pastor niyo po, habang may trabaho yan, which is 95% o 98% ng mga pastor sa UAE, may trabaho. Pero may church at the same time. Diba? So, nung ako pinakabayad na ng mga utang ko, sabi ko, Lord, magpo-full time na ako, wala na kailangan sa buhay ko. Diba? Ang gusto ko sabihin sa inyo, huwag ko magpayaman, hindi madadali yan. Diba? Maraming tao sa rito, sa Dubai, kahit yung mga Christian na, walang ginawa kundi magpayaman. Eh, leader ka ng church, ano ba purpose mo? Magpayaman o gawin niyo para kay Lord? Yan po yung mga bagay na dapat iisip natin. Dapat po balance lahat. Diba? Hindi pwedeng hindi ka makaka-attend kasi may part-time ka. Diba?
Kasi leadership ko ng church. Nasa leadership ka, dapat alam mo yung purpose mo, dapat alam mo ba't ka nasa church at ba't ka leader ng church. Diba? So ngayon, nung nag-full time po ako, naasikaso ko ng maayos yung simbahan. Doon po ako nag-delegate lahat ng mga tao. So ngayon, wala na akong ginagawa, kundi umattend lang ng church at magturo. So nakapokus ako sa Word of God. Ang simbahan po, maayos na tumatakbo na maayos dahil may mga leaders na naka-assign. So I thank God for that. At again, hindi po madali yun. Kailangan i-set up mo lahat yan, itanim mo sa mga puso nila, ibaon mo sa utak nila na ganito ang gagawin nila. Unti-unti, in a nice and very powerful way. Diba? Kaya ngayon, alam na nila lahat ang gagawin nila, alam na po lahat nila ang kanilang kanya-kanya responsibilidad, and I believe, yun po yung gusto ko sabihin sa inyo right now. As a leader ng church, ano yung responsibility mo? Ano yung accountability mo? Bukod sa ikaw is tinatawag na soul winner, amen. Soul winner ba tayo? Ayusin mo yung amen mo. Baka lakas ang amen mo, di ba totoo? Tama? So, yung soul winning is isang bagay na unang-unang ginagawa ng isang leader ng church. Isa po yan. Bukod pa yung mga ginagawa natin sa loob ng simbahan. Tama? So, yung mga leader sila, pero hawak nila finance. Tama? Leader sila sa head ng director ng music team. Tama? So, lahat mo yan, yung mga head na yan sa church, mga leaders ko po, primary leader ko. Lahat ng head ng ministries, primary leader ko. Para pag nag-meeting kami, kaya kong itanong yung mga problema ng church. Ay, Pastor, hindi mo ako may hawak niyan. No. Lahat ng ministries sa church, hawak nyo. Inasign ko lahat sa inyo. Kaya pag may meeting tayo, you need to update me. Kapag may kailangan ako. Tama? So ako naman po, nagtatanong lang, kapag may kailangan ako at nakikita ko maayos. Pag wala, I let them do whatever they want to do. Practical lang po akong tao ulit. Diba? At nakikita ko maayos yung takbo, sumat ako may kailangan. Kaya ko sila dyan. Kaya po ng technical team ko, siya yung pinaka-maagang dumalating, siya yung pinaka-late na umuwi. O, bakit ko siya pagkain naman sa ginagawa niya? Wala akong problema. Kasi po ang delegation, pag sinabing delegation, you trust the person. Hindi pwedeng dinelegate yung sa technical team araw-araw, oy, ba't ganito itong ilaw na to? Ba't ganito yung kulay? Ba't ganito yung... Hindi po, hindi gagawin yan because I trusted him. Amen? When you delegate, you trust. Para gumang po yung buhay natin. Pero kasi mga pastor po na one-man band eh. Gusto siya lahat. Tama? So gusto niya siya lahat. Gusto niya siya lahat. Naglagay ako ng ganitong tao rito, ako pa rin mag-check niyan. Kasi wala akong tiwala niya. Ba't na-delegate ka pa? So yun yung purpose ng mga leaders, but tayo may leader. Now, 5 churches po under my care. Kaya sabi ko sa inyo. Kasi po yung aming Southern California nga is, marapit na mag-full-time yung pastor ko doon. Pag siya ng-full-time na tao ng green card, then, papalitan na NRC yung pangalan ng church doon. Pero na po sa bahan doon. So ngayon, yung entrusted, pag sinabing entrusted, pinagkatiwala mo sa leader mo. Sabi nyo nga po, entrusted. Bakit ko hindi entrust sa kanila? Eh samantalang yung proseso na meron kami, dinaanan nila lahat. Amen? Lahat ng mga tao sa leadership ko, dumaan sa prosesong yun. Lahat sila dumaan doon. So, I trusted them lahat because alam ko na ang character nila, na-build up na yung kanilang ginagawa, alam nila because sabihan ko na sila during those training period. So, importante po talaga ang training sa church. Dapat po ang training is not stopping. Dapat po dire-diretso yan. Ganun po yung ginagawa namin. Dire-diretso yung training, dire-diretso yung learning. By the way, tanong ko po, kayo po ba yung devotion? Ba't yung amen para lang sa inyo? Amen. 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 So, yan po yung isang bagay. Yan po isang bagay na tinransition namin. Okay? Ano yun? Dati, hindi ka nagbabasa ng Bible. Ngayon, daily magbabasa ka. Leader ka eh. Amen? Kasi leader ka ng church, dapat nagbabasa ka ng Bible. Daily. So, meron mo kami daily devotion. Diba? Kaya nga pa nung nag-G12 kami, si G12 ko natutunan na eh. At ay sabi ko sa akin, kulto yan church na yan. Sabi sa akin ng pastor na tiga-tiga. Sabi ko, paano na lang ako kulto pastor? Basta, yan ang ano ko dyan eh, kulto yan eh. O sige, tanongin kita, yung bang mga leader mo sa ikaw nagde-devotion? Eh, syempre, gumagawa ko ng message eh, yung mga leader mo, alam mo nagde-devotion yun, paano nalaman? I-check mo ba? O, hindi niya alam.
So, alam mo ba na kami nagde-devotion daily? Sinecheck namin. So, sino kulto sa ating dalawa? Tama? Malala nung kulto ang isang church kung hindi nagbabasa ng Bible ng mga member. Itatago niya yung kulto nga siya eh. Tama? Eh gano'n, kung pinagbabasa ka ng church, galing mo si G12 yun, daily lahat ng member magbabasa ng Biblia. Dahil may cell leader, i-check na cell group yun. Amen? Dahil malala mo kami sa G12, hindi ba ko yung sitwasyon? Kasi mo, parang ang mga tao, na pumwersa na lang magbasa kasi i-check. Yan sabi ko, hindi kayo magde-devotion kasi i-check. Magde-devotion kasi mahal nyo si Lord. So, ganun ang ginagawa namin ngayon. Wala na talagang checking. Kasi na-built-in na sa kanila, nagde-devotion sila. Ha? At importante po yung devotion. Kasi po, kung busy ka sa ministry, dapat busy ka sa king ng ministry. Amen? As a leader, busy ka sa king ng ministry, hindi sa ministry. Tama po ba? And while many people doesn't know the Lord, no? Marami pong tao, hindi kilala si Lord. Tayo yung mga leaders ng church, hindi lang tayo nabigyan ng pagkakataon na kilala si Lord, nabigyan pa tayo ng pagkakataon na pagkatiwalaan ni Lord to serve Him. So it's a privilege to lead kapag ikay na-promote na leader na simbahan. Tama? Privilege po yun. Hindi po biro basta-basta maglingkod. Tama? Lalo na kung nasa pastoral ka. Hindi po basta-basta yan. Ito po mga primary leader ko, pinagturo ko po yan sa pulpito para malaman nila kung gaano kahirap magturo sa pulpito. Amen? Para maramdaman nila na hindi ganun kadali. Tayo mga pastor weekly, sila pinagturo ko lang ng ilang beses, hirap sila. Tama? Kasi po hindi talaga madali. Amen? Lalo na kung ang ginagawa mo is minemento mo pa yung lahat ng tao sa church. At hindi lang basta nagtuturo. So again, you need to have an obedience toward of God, and most especially sa authority na itinagay ng Lord sa church. As a leader, tama po? Para ma-serve ang purpose mo at i-pastor as a leader ng simbahan. Kasi po, yung unang primary thing na gagawin po primary pa, no? So yung unang gagawin mo is to support your pastor para yung calling niya mangyari. Tama? Kasi siya yung pastor ng church. Now, siya yung authority na nilagay ni Lord. At the same time, si pastor naman, ino-observe kayo lahat para din yung calling niya mangyari. Ngayon, nandiyan kayo sa posisyon niya. One day, magtuturo kayo. Minsan, one day, magiging pastor kayo. Jesus name, tama? How many of you wants to be pastor one day? Ano? Kaya? Alam mo nyo, di ba? Gano'n kahirap, tama? Hindi mo madali. Hindi mo talaga madali. Kaya po kung titignan yung Google, mag-search po kayo. How many pastor ang nag-resign every day? Ang dami po, mag-search kayo. Lalo na sa US. Ang dami po, kasi hindi po madali. Tapos sa oras mo, kinakain pa ng mga tao sa church. Nababarget ka kasi lahat ng tao sa iyo malapit. Yung problema na yun, sa iyo hinihingi. Sa iyo nilalapit. So nababarget ka po. Yung personal na buhay mo, di ba nasa kaso kasi? Sa kongregasyon. Tama? So, hindi po talaga madali. So, in this second session, I wanted to share to you the life of Moses and Joshua. Ano po ba yung lessons on leadership? Yan po yung pag-usapan natin. Lessons on leadership muna para po makita natin tinatawag na purpose. Ano po? Yung purpose ng leadership. Okay? Now, lessons of leadership. No? So, titignan po natin. Number one, sa buhay po ni Moses tayo titingin. Pero number one, gusto ko muna sabihin sa inyo na a leader is one who accepts the responsibility for ministry and to minister all the believers sa way. So meaning, kagaya ng sinare ko sa inyo, yung mga leader ko po, mga cell group leader, meron sila mga taong ninonurture. So ang number one nilang gagawin talaga is yung accept the responsibility. Sabi nga responsibility. Because leadership has responsibility. Hindi lang yan tinatawag na posisyon. May responsibility talaga. At yun yung unang-unang mong gagawin. I-accept mo yung responsibility. Na-promote ako sa leader. So, alam mo ba may responsibility yan? So, hindi lang basta na-promote ka. Okay? And to minister all the believers in some way. So, dahil meron mga tao sa church, bukod sa pulpito, ninonorture sila ng mga leaders weekly. Okay? Again, gusto ko po sabihin sa inyo, ang cell group po ang entrance door ng church.
Kasi daily bukas yan. May Sunday kami, may Monday kami, may Tuesday kami, may Wednesday kami mga cell group. Iba-ibang oras, iba-ibang lugar. So pag nag-invite ng tao yan, na-nurture nila sa cell group, papasok sa church yan. So kapag po meron kami mga bago, mga first timers sa church, ang nag-invite na cell group, bira-bira yung walk-in. So, ang cell group ang entrance door. Kaya po ang mga leader ko po, ang ginagawa nila, to minister sa mga taong nasa church. Sa akin po ito, sa kanilang weekly, yung small group na tinatawag. So, Book of Acts, may kita niyan. House to house, at saka yung temple. Ang temple and church, house to house, yung cell group. Amen. So, Book of Acts po, yung sabi. Now, the only means role modeling ourselves. Ano po yung role modeling? Ang tawag dito role modeling. Na kapag ikaw may responsibility, alam mo yung nagbiminister ka sa mga tao, nag-role model ka sa mga tao. Kaya po importante na yung buhay mo is totoo. Tama? Yung nakikita nila sa'yo, yan ikaw. No, how you live and how you live. Tama? How you live and how you live. Paano ka nabubuhay sa personal mo at paano ka nag-live ng mga tao. Dapat mo nakikita nila yan. Kasi po sa leader, the first person that you should lead is none other than yourself. Yeah. Tama? Paano mo mag-nurture ng mga tao kung sarili mo, hindi mo ma-lead? Amen? At lagi ko pong sinasabi, napakahirap kong maging leader ng church kung baon ka sa utang. Napakahirap po niya. Dapat po, ang iyong accountability sa paghawak ng pera is maganda. Mahirap kung mag-lead kung marami kang utang. Utang na yan. Tama? Ako po nag-first full time. Sabi ko, yung una ko nakuha pera noon sa company, sabi ko sa miss ko, meron tayong 3 credit card sa loan, bayaran natin lahat yan. Ano, matitira sa atin? Huwag mo na isipin yung matitira, the Lord will provide. Napakahirap ng full time ka na may due date ka pa. Tama? Tama? Yung wala kang trabaho, tapos mayroon pang tatawag, mayroon pang bangko, may mag-i-email sa'yo dahil due date, may babayaran ka. At alam ko ba, simula 2017, napakasarap pala mabuhay ng walang utang. Tama? Sarap po mabuhay ng walang utang. Nalala po sa akin. Ang sarap po. Dati meron akong mabayaran credit card, may mabayaran ka loan, binayaran ko lahat yan, wala na sa amin halos. Sa Zayt University po, nagtatrabaho dati. Ano niyo mga trabaho, Ron? Sabihin niyo ano? Buti na lang nagtanong kayo. Administration and Finance Officer po sa Zayt University. Alam niyo ba na high school graduate na ako, security guard na trabaho? Paano ako naging Administration and Finance Officer ng Government University? Kung ako tatanungin nyo, hindi ko rin alam. Siya tanungin. Basta alam ko, ginawa ko yung trabaho ko para sa kanya. Siya nagtrabaho na. Amen? Amen! Diba? Ganyan po makapangyarihan ng Diyos natin. Basta inuna ko siya. Magmula ko nang bumaba ako sa drums, doon ako na-promote sa trabaho. Kasi ang inuna ko, kaluluwa. Alam niyo ba ang kaluluwa? Mahal na mahal ni Lord? Kaya ang ministry pinakadali sa lahat, evangelism. Yan po ang pinakadali sa lahat. Amen? Nung lumalaki na yung simbahan, sabi ni Lord, mag-resign ka na, mag-full time ka na, at gawin mo na yung para sa akin this time. Nung dumating po ako dito, nangungupahan na kami ng bahay sa Imus. 3,500, balik na kwarto lang. Ngayon po, kumpleto na kami. Wala na ako hanapin pa. Kinumpleto lahat ng Diyos. Mabuti na lang si Lord, napakabait, no? Na kahit na ikaw is mambabaero, na lasenggero, adik, no po? Wala tinitingnan si Lord eh. Hindi siya excited sa history mo, excited siya sa future. Hindi niya titingnan yung nakaraan. At kapag na-lead ka na ngayon, leader ka na ng church, it's time for you to shine. Dahil hindi lahat nabibigyan ng ganyang opportunity na maging leader na simbahan. Tama? So, a leader is one who embrace, number 2, is one who embrace the demands of influence in others. So, ang isang leader po is influencer. Tama? Kaya tinawag na leader because you influence people to follow you. Amen? Amen po ba? So, why people follow us is because we have influence on them. Ang Panginoon Jesus po kapag lumabas, nag-minister, grabe, multitude of people are following Him. At pag sinabi multitude, 5,000 people pinakamababa daw pag nagsalita sa labas yun.
nag-minister. Ang mga tao sumusunod. Why? Because when he speak, meron pong influence. Ganun dapat ang mga leader. Amen? Why people follow us? It's because we have influence on them. If no one is following us, it means you're not leading anyone. So, paano mo tatawagin leader if no one is following you? Tama? Now, doon po sa ginagawa namin sa simbahan, we don't create member, we create leader. Kapag mayroong isang tao pumunta dito sa church, bumalik na bumalik, meron ba tayong membership fee? Wala. Tama? So, halimbawa, may first timer, pumasok niya, umatid ng Sabado, umatid ulit ng Saturday, umatid na naman, automatic member na yan, tama? So, we don't create member, we create leader. So, sa loob ng simbahan, kapag dumating ka, dadaan ka sa proseso, kasi one day, magiging leader ka. Nakawal mo yun? Ganon ang ginagawa namin sa church. You will not remain as a member forever. Kasi kung kami ginamit ni Lord, gagamitin ka rin. Tama? Yun po yung thinking namin. So we influence others. Lalo na yung mga first-timer. Ini-influence namin yan na may training sa church na to, kailangan kumatin ka ng training one day, parating na yan. So kapag po may mga bago, alam na ng mga leaders ang gagawin dyan kasi po may bayad yung training. So meron na silang installment payment. So ina-announce namin yan na maaga pa, kaya yung July 5, 6, 7, in-announce namin yan 4 months ago. So kung meron akong mga bago, tatlong bago ko sa cell group ko, ine-lecture ko na sila na kailangan mo maligyan ng training na may bayad doon. So ngayon pala, every sweldo, bigyan mo ko ng $1,000 every sweldo. Para pagdating ng time na yun, bayad ka na. Tanongin niyo, magkano bayad ko sa? Tanongin na mo. Ang training po namin, Biyernes ng hapon, ang labas mo Sunday na gabi. 5, 6, 7. Saan ginagawa? Ano mo tayo? Rotana. Park Hotel. 5-star hotel. Magkano ba yan? Tignan mo magkano? 550 po. Pero ngayon, nagawin namin 600 kasi mahal ng barko. So, parang mahal, no? Ngayon, mahal mo, Pastor, 600. Pag nag-check-in ka sa Rotana, isang gabi, magkano? Magkano? 5-star yun. Ano pagkain mo? Breakfast lang. Doon, 3 gabi ka, 3 araw ka, 2 gabi, busog ka roon. So, tingnan natin kung lugi ka paglabas mo. At lalo mo nung umating ng training namin, nasabi nila, gano'n, Pastor, kulang na kulang dinayad namin. Yan ang sabi namin sa inyo, di ba? Alam mo lang, ang laking dinayad mo, pero kulang na kulang yun sa lahat ng natutunan nila. Meron po 23 lessons doon sa loob noon na hindi mo maririnig sa pulpito. Lahat po yung material sa G-Code na nakuha namin. Grabe. Grabe po. Grabe po. Galing po sa Bogota yun, kay Pastor Cesar Astillano. Hindi po namin pinamimigay yun, sorry. Kung hindi ka sasama sa training. Meron po akong mga church na nilemento, may mga pastor na malapit. Pastor, grabe yung ginagawa nyo, no? Meron po material siya, meron. Pwede mo makahingi. Hindi mangyayari na hihingin mo na manonood siya mo yung church mo. Hindi. Kasi wala na mga documents namin, basic na basic pag binasa mo. Ang hindi mo naiintindihan, hindi naman para sa iyo, para sa mga bago. So, ginagawa nila, binabago. Napaka-note na, napaka-simple lang. Baguhin natin. Hindi nila alam, kailangan maranasan ng lahat para po magawa mo ng tama sa simbahan. So kami po, ang una po namin encounter is 2015. Kasama anak ko, kasama mga Philippine leader po ng church. 2015 kami batch Genesis. Ngayon po, 2 Chronicles na kami. So ilang batch na yan, di ba? Amen? So, bakit ko po sinasabi yan? Kasi as a leader po, alam mo yung purpose mo, paano maka-influence kung hindi ka dumaan ng training? Tama? Paano mo matututunan yung mga proseso niya kung hindi ako dumaan mismo? At hiningi ko lang yung materials. Kasi kaya marami, gusto materials, gusto shortcut. Wala tayong shortcut sa training. Proseso, dumaan ka sa proseso. Dadaanan po natin lahat yan. Kasi po, kapag hindi ka dumaan sa proseso, hindi mo alam yung right decision making. Tama? Hindi mo alam yung conflict resolution. Yung sinasabi nyo. At hindi mo alam yung delegational skills. Kung hindi ka dadaan ng training. So, importante ka as a leader, dinaanan mo yung mga training na yan. At hindi mo lang dinaanan, in-apply mo. So, maganda mo doon sa sistema ginagawa namin. Habang nagte-training ka, meron talagang push. Dadaanan mo yun, at pag dinaanan mo, mapupush ka talaga
Kasi in the end of the day, you are engaged. Meron kang i-open na cell group mo. Hindi lang yung dumama ng training, baka tapos na. So, in the end of the day, magiging leader ka one day. At yun ang purpose. Kasi nga, ang goal is for you to be a leader of leaders. Tama? So, maganda po. Kaya po, ang dalawang typing bagay na importante po sa church, anniversary at saka yung encounter training namin. Yan ang pinaka-aabangan ng church. Encounter at saka anniversary sa church. 8 years anniversary po kami nakaraan. Amen? So, yung encounter po, ngayong July 5, 6, 7 namin gagawin. Now, as a leader of the church, gusto ko pong manawanin nyo na kailangan natin ng mga taong engaged sa ministry ni Lord. Meaning, yung winning, kailangan kong nangyayari talaga. So, kung tayo mismo mga leader, hindi nag-win, hindi nag-i-invite, paano yung mga tao natin sa church? Tama? O paano? So, paano the leader? Leader ko, nakaupo lang, ba't mo na ako gagawa? Upo na lang lahat tayo sa church. Tama. So, ba't pa ako gagalaw? Lahat naman kami nakaupo. So, meron po isang matagal ng Christian sa Pilipinas, dapat sa church. Sabi ko, nagde-devotion kami rito. Umalis po ng church. Alam lang bakit? Pastor, ang tagal po ng Krisyano. Andun ako, leader ako sa simbahan sa Pilipinas. Bulacan po ako. Ang tagal po ng leader noon. Kahit isa po, hindi kami sinabihan ni Pastor na magbasa ng Bible. Baka dumami ako dito, magbabasa. Hindi naman gagawin yan. Kita nyo? Kasi doon siya pinilakay sa ganong simbahan. Sa ganong management. So, ang paglago ng church, ang paglago ng mga tao, depende sa management. Paano mo minamanage? Kaya nung umalis yun, tawa-tawa kami lahat eh. Umalis siya kasi nagbabasa ng Bible dito. Sila hindi. Tama? Ano ba si thinking yun? Tama ba? Dapat you must be blessed na pinagbabasa ka. Tama mo ba? Lumaki tayo doon sa ganong relihiyon, Roman Catholic ako for 35 years, may Bible yung pare ako wala. Yan na-realize ko. Di ba isa lang ako lahat ng Bible? Bakit yung pare meron ako wala? For 35 years, andun ako. Tama? Yung po na-realize ko, kaya po ako umalis sa Roman Catholic, no? Kasi po, ang reality, maraming churches, for some reason, hindi talaga naiintindihan yung kahalagahan ng leadership. Basta naglilider lang sila sa church, they're very proud na leader sila, pero hindi nila yung kahalagahan. Marami nagde-desire to serve God, but their understanding of serving God is just to be involved in singing, dancing, playing instruments. Leader ako, kasi music team. Leader ako kasi kami yung nasa intercessory, kaya leader ako ng church. Hindi po, pag leader ka ng church, number one mong gagawin, you must know how to share the Word of God to other people. Meron naka-implant sa puso mo na mag-i-invite ka talaga ng mga unbeliever kasi leader ka ng church na to. Amen? Dapat i-part yan yun, ibabaw natin sa puso at isipan ng mga leader ng church. Kasi kung wala rin magagawa niyo, kundi kayo. Wala po itong gagawa niya. Alam mo ba nung Friday, Saturday, ito sinabi ko sa pulpito na nakausap ko si Martin, isang disciple namin. Sabi ko, wala ba tayong ma-evangelize sa mga tao? Kasi namimiss ko na yung mga hayo-hayo. Evangelism. Namimiss ko na yan. Sabi ko, pag ako nag-for good, napakasarap po ng ministry sa amin sa Davao. Doon sa ilang sa Davao. Grabe, simula pa lang evangelism doon, alas 10 ng umaga. Nagulat ako. Ba't ang naman? Sa UAE, gabi kami lahat. Dito, aga. Kasi yung pastor ko po roon, may school, meron sila school. Siya may-ari. May kaya po yung pastor ko, dalaga pa yun. So, siya may-ari. Pagkatapos, yung assistant namin, yung laptop operator, assistant niya sa church. Sa school. So, iniiwan niya yung school doon. Siya ngayon, lumahayo kami. Nag-evangelism kami alas 10. So, matatapos kami mga 3:30. Balik siya na alas 4 kasi magsasara yung school na alas 5. Araw-araw maglalaro ako for 3 months. Ganun ginawa namin. Grabe talagang bundok yung inaakyat namin. Yun yung mga nag-risk ko right now, ministry, gano'n. Kasi yung nangyayari ngayon, routine na lang. Ano yung routine? Sasayang ng kotse, naka-aircon, pupunta ka sa church, naka-aircon, tapos magtuturo ka, suwi ka na, next week, gano'n na naman. So napapansin ko, yun na lang yung routine ko. Ang gusto ko, mag-evangelism talaga ulit. Kasi yun po yun nakabuilt din sa akin eh. Evangelism na gusto ko talaga ginagawa. No? So, hindi lang ako, dapat tayo na. Kasi yun po yung ministry ni Lord, tama? So, yun po yung purpose. Kaya ka tinawag na leader. Dapat yung greatest commission, dapat fulfill sa buhay mo. Kaya nga greatest eh.
Diba? Dalawa lang yung greatest, tama? Greatest commandment sa greatest commission. Kasi mga kapatid, kailangan din natin lahat that serving God is not only doing those things. Dapat po talaga is marunong tayong bumayo, marunong tayong mag-testify ng kabutihan ng Diyos sa ibang tao. At kasama po yan sa mga training namin, evangelism training. Kasama po yan. Meron kami ginagamit ng mga materials na galing lahat sa kanila. Ang dami po doon, ang dami namin materials na nakuha sa kanila na ibinigay lahat sa amin. At yun po ginagamit namin sagad-sagad sa simbahan. Kasi sayang ang materials hindi natin gagamitin. So because 2015 nandun na kami, bumitaw na kami ng December, alam ko din pasikot-sikot na ginagawa nila. So bumitaw na po kami. Kahit alam na namin na paano kami na maayos, tama? At hindi ka pipigilan ng G12 vocalist. Kasi siguro din nila sa'yo na okay na kayo, then makakalis ka na. Kasi ang purpose na nila, tulungan ka. Amen? Tulungan kayo lumago. Tama mo ba? So, again, sasabihin sa inyo, itong mga ministry ito, secondary lang. Ang dapat first thing mo, alam mo yung ginagawa mo is to share the gospel to other people. Yun yung purpose na kinaging leader. Tama? Amen? And so, God's ministry is helping someone to start up their new life in Christ. Yun yung God's ministry. Yun yung ministry ng isang leader ng church. Tulungan ang iba na makakilala kay Lord. Tulungan ang iba na magkaroon ng salvation. Kasi po sadly, kung mapapansin ninyo, people are just coming to church trying to get what they could get from God. Kasi sabi ko na, ang mga tao nag-build in, pupunta rito, walang trabaho, magpapapray, pupunta pa dyan, iyak pa dyan, luluhod pa dyan. Pag nakakita ng trabaho, nasaan na? Brad, nasaan ka na? Ay, pastor, sorry po, kasi busy kami sa trabaho. Sana hindi ka nagkatrabaho, kasi nung wala ka trabaho, tuwing week, nandito ka. Prayer meeting kasama ka, nagkatrabaho na, wala ka na. Tama? Tama ba? Iba naman, wala ka na. Naku, nagluluhod pa dyan, sa altar ko. Magkanak lang, nung nagkaroon ng anak, nung nalibahagila, kasi rin anak daw, iyak na iyak, kuyan daw sila. Para hindi ka na nagkanak. Tama? So, paano natin manonurture yung mga yun na kahit may trabaho na, kahit may anak na nandiyo pa rin? Dahil yung mga leader na nag-nurture sa kanila. Yung mga leader na alam nila yung ginagawa nila sa church. Hindi yung what I can get from the church, but what I can do for the church. Kasi sometimes what the Lord can do for me lang, dapat what I can do for the Lord. Tama? Meron iba kasi nakakita ng trabaho, malis na. Nagkaroon ng anak, malis na. Hindi niya naiintindihan na yung unang blessing para nyo. Ang dami pa kaya akong sunod. Iniwala na nila yung pala. So paano nyo malalaman yun? Kasi may mga leader na kagaya mo na nagdodod ko sa kanila. Nag-i-influence sa iba. Amen? Nandiyan po ba tayo? Amen? Nandiyan po kasi sabi ko. Now, the ministry of the church exists, again, to help people to know Christ in their life. Kaya tayo nag-exist. Kaya may mga simbahan kasi nag-exist yan to help people to accept the Lord Jesus Christ and to be saved one day. At paano natin gagawin yan? Kasi again, meron tayo mga tao sa church na not-trained. Nagagawa niyan. Hindi kasi pastor. Yung mga tao na. Amen? But meron din yung mga tao sa church na lalapit lang sa'yo at sasabihin, pastor, gusto kong maging involved sa church ministry. Gusto kong matrain. Meron yung mga tao na yan. Nandito sila sa church to be used by God. Pastor, gusto ko pong matrain. Gusto ko pong dumaan sa proseso. Kami po, naka-experience kami ng mga ganyan tao. Tama? Now, there is a football coach, University of Oklahoma. Sino mo nakakilala dyan kay Wilkinson? Eme na lang ng eme, para mabilis. Tanong ko rin kayo. Sino nakakilala kay Wilkinson? Tama, di ba? Eme na lang ng eme, para po mabilis. Now, one day, merong reporter na kinorner din sa interview. Asabi ko sa kanya, while they're walking in the football field, sabi ng reporter sa kanya, ito po yung sabi ng reporter, Coach Wilkinson, what impact has the game of football made in the health of our society? Tanong nung reporter sa kanya, ano raw yung nagawa ng football sa kalusugan ng mga tao sa paligid? Then sabi ko ni Wilkinson, ito may response na. Sabi niya, absolutely none. Ha? Na-shock yung reporter. Bakit? Bakit wala? No? So, tinanong niya ulit. So, while the player was all sweating, while they keep on running, nag-gym sila, nag-training sila, basa-basa sila ng powers, making that big muscles. Tama? So can you elaborate to me more? Explain to me, what do you mean by your response, absolutely none? Bakit gano'n ang response mo sa akin? So, sumagot kayo si Coach, and sabi niya, there are 22 men in the field, desperately needed rest. Tama? But 40,000 people in the grandstand watching
desperately needed exercise. Amen? Kaya wala akong nagagawa yung football game sa mga tao. Meaning, maraming churches ang kagaya ng football game. Ano yun? Ang mga attend this lang, pero hindi involved sa gawain ng church. Ang mga leader ng church hindi involved sa gawain ng church. Tama? They come for information lang, pero walang life transformation sa buhay nila. At yun ang nakakalungkot kapag meron tayong mga bago na hindi na mabago ang buhay. Kasi kulang tayo sa mga leaders, sa mga nurture, sa mga tao. Tama? Hindi ko na trabaho yan. May trabaho yung pastor nito yan. Pag may dumating dyan, trabaho nila yan. Kaya perfect na perfect yung cell grouping. Na lahat ng umaattend, pasok sa cell group. Kaya sila manonurture kasi may small group. May small family group na nakikita nila weekly. Tama? Once in the church, but weekly in the cell group. Alam niyo po, meron kami mga tao na hindi nakapag-church pero nakakapag-attend sa cell group. Doon sila nanonurture sa cell group. Kasi pag-attend nyo na cell group, pwede usapan naman doon, pwede usapan sa church. So meron din kami FB page na kung saan hindi ka makaka-attend, pero may live service doon. Napapanood nila sa FB page. Now, as I mentioned kanina, we'd like to share with you the story of Moses. Si Moses at si Joshua, no? Pwede bang may magbasa? Hindi ko lang nahirapan magbasa yan. Sige po, babasahin po natin. Po, ito yung sets ng verses tonight. Sige po, pakibasa natin. Bahala ka kung gusto basahin, Tagalog o English. Numbers 22:12 to 14. One day the Lord said to Moses, "Climb one of the mountains east of the river, and look out over the land I have given the people of Israel. After you have seen it, you will die like your brother Aaron, for you both rebelled against my instructions in the wilderness of the sea. When the people of Israel rebelled, you failed to demonstrate my holiness to them at the waters. These are the waters of Meribah at Kadesh in the wilderness of the sea." Okay, so listen to me. First and foremost, gusto ko man tingnan natin dito is yung as a leader. Alam natin lahat na si Moses, ang unang pastor, tama? Siya yung unang leader na pinurmot ni Lord. Unang pastor na ginamit sa Panginoon sa Bible. Tayo din one day, mamamatay physically like him. Tama? Ikaw at ako, mawawala din sa mundong ito sa araw. At walang nakakalam niya kundi ang Diyos lang, kung kailan. So dahil nanawa natin na talaga mangyayari ito, total, nabigyan na tayo ng pagkakataon na mag-serve. Gawin mo na ng todo at tama, hindi nagawa mo. Tama? Gawin mo ng tama. Alam mo na yung totoo, nandiyan ka sa posisyon, may posisyon ka, gawin mo na yung part mo. Ganyan na natin ang paglilingkod dahil one day, haharap din tayo sa Kanya. Kaya nangyari kay Moses. At matatanong ko, hindi naman natin nabubuhay pa tayo. Kasi nga po, ang pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon is napaka-importante. We need to obey Him. Diba? As a leader ng simbahan, kasi mayroong posisyon. Natin natin kung ano yung tunay na nangyari sa istorya. Bakit mo may sinasabi diyan na ito? Sinabi niya, bakit ka sa bundok ng baril, tanawin mo lupa, ibibigay sa mga pagkatapos, mamamatay ka na. Naku, bakit gano'n? Lord, bakit? Tama? So parang sinabi ni Pastor Bob, pagdating ng December, ayusin mo lahat yan at mamamatay ka na. Pero ang nalipo ba na isang tunay na leader ng church is masarap mamatay? Huwag kayo mamamatay. Na pag nando ka na sa deathbed, ganito pa sasabihin mo, okay naman patawarin ko ako sa lahat ng pagkukulang ko. Ha? Bakit leader ka ng church? Ang lahat ng pagkukulang? Dapat pag namatay ka, ganito na, kagaya sinabi ni Paul, I fight the good fight of faith. Tama ba yun sinabi ko? Tama? I fought the good fight of faith. Dapat ganun, Panginoon, nakipaglaban ako sa pananampalataya ko para sa'yo. Ready na kitang harapin. Hindi pwedeng, Lord, tawagin mo ako sa litang kasalanan ko. Panginoon, may 22 years ka ng leader, dahil mo kasalanan. Ano yun? Ang dahil mo pagkukulang. Amen! Tama? So kung mamamatay ka na, sabi ni Lord, hindi ka nag-be. Si Lord nagsabi, sino magsasabi? Tama? Si Lord lang naman talaga. Now, tingnan natin ba talaga yung nangyari. Verse 14 tayo. Tingnan natin yung 14. Pakabasa ka na. Numbers 27:14. For you both rebelled against my instructions in the wilderness of the sea. When the people of Israel rebelled, you failed to demonstrate my holiness to them at the waters. These are the waters of Meribah at Kadesh in the wilderness of the sea. O, Tagalog, sumuway ka rin sa akin sa ilan ng Zin na maghibagsik sa akin ng buong sambayanan doon sa Meribah. Hindi mo pinakita sa mga Israelita doon sa may bukal na ako ay banal. Itong bukal doon sa Meribah
So, meron ginawa si Moses as a leader, as a pastor na unang-una yung pinarabog ni Lord, meron siyang ginawang mali. Tama? Meron siyang ginawa. No? Ang sabihin niyan, nagkaroon siya ng kasalanan. Ano yung unang sabi rito? He failed to demonstrate His holiness sa mga Israelites. Hindi niya nagawa yun. So, silipin natin kung ano yung naging kasalanan niya. Silipin natin. Sige na, mahaba yan na. Pakabasa ulit. Numbers 29 to 30. So Moses did as he was told. He took the staff from the place where it was kept before the Lord. Then he and Aaron summoned the people to come and gather at the rock. Listen, you rebels, he shouted. Must we bring you water from this rock? Then Moses raised his hand and struck the rock twice with the staff, and water gushed out. So the entire community and their livestock drank their fill. But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust me enough to demonstrate my holiness to the people of Israel, you will not lead them in the land I am giving them. This place was known as the waters of Meribah, which means arguing, because there the people of Israel argued with the Lord, and there he demonstrated his holiness among them. Okay, so this is what happened. May kasalanan siya, kaya sabi ni Lord, kukunin ko na yung buhay mo. Tama kayo ng tanong, ano may kasalanan niya dyan? May nakita ba kayo? Nakita kayo yung kasalanan? So kung titignan natin, bakit po kukunin na ni Lord yung buhay ng unang pastor na si Moses, unang leader na pinarmot niya sa Biblia? Bakit? Meron daw siya kasalanan ginawa. So ano yung kasalanan? So tingnan po natin sa 10 and 11. Ito po yung sabi, tinipon ni na Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan, mga Israelites. Sinabi niya, makinig kayo mga mapanghimagsik. Gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Gusto ba ninyo? Yun ang sabi niya. Pagkasabi noon, 2 ulit na pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkol. 2 beses. Biglang bumukal ang masaganang tubig at nakain ng mga tao, pati ang kanilang mga alagang hayop. So what's wrong with what they did? Meron bang mali? Actually, the Lord instructed Moses to speak to the rock. Hindi niya paluin ang tungkol na 2 beses pa. Amen? At sabi niya, speak. Sabihin mo lang, bukas yan. Ang ginawa niya, pinalo niya ng tungkod ng 2 beses. He struck the rock not only once, but twice. Amen? Did you see that? Pangalawa, may disobedience na nangyari. Tama po ba? And the worst thing is, alam natin ang Diyos ang gumawa ng miracle. Pero kung babasahin natin, Moses was taking the credit when he said, listen you rebels, he shouted, must we bring you water from this rock? Siya ang nagsabi na magbibigay ng tubig, hindi ang Diyos. So, hindi lang siya nag-disobey, kinuha niya pa yung honor na belongs dapat kay God. Amen? So, as a leader, napaka-importante mga anak, yung tinatawag na disobedience, hindi dapat mangyari. And all the honor, gano'n mo katindi ang ginawa mo, gano'n mo karami simbahan ang tinayo mo, gano'n mo ang daming kaluluwa ang nasave, dahil sa'yo, all the credit should go to the Lord. Amen? So, as a leader, huwag niyo po kalilimutan yan. Hindi natin ito dapat ginagawa. Lahat ng glory para kay Lord. Tama? Alam niyo po, minsan may narinig ako, sabi niya isang leader ko sa church, wala na po, umalis na sa church na, for good na. Ang sabi niya, oy, kayo naman ang gagawa dyan kasi tapos na kami. Marami na kami nagawa, tinawag ko. Na, babae, sis, sabi niya ko sa'yo, kami dalawa lang. Ano siya sabi mo? Kasi pastor, ang dami na namin ginawa kami pa rin ba nagawa na? Ano yung mga nagawa mo? Ako mo, wala pa akong iisip na marami akong nagawa Ikaw, bago ka pa na sa church, dahil mo na nagawa. Sabi ko, maling thinking yan. O, gusto mo baliktad kayo. Si Lord ang gagawa, ikaw magpapako sa cross. Ano, kaya mo? Sa dami ng ginawa ni Lord sa buhay natin, wala ka pang nagagawa. Huwag mo sabihin marami ka nang ginawa. As a leader, wala ka pang nagagawa. All honor belongs to God. Ano man ang ginawa mo, all honor belongs to Him. Tama? So we should obey God 101%. Sabi nyo 101%. Kasi siya ang pinili ng Diyos na maging pastor nila, ang Diyos mismo ang nag-appoint sa Kanya. He was the leader. He should be the model of the whole nation. At kagaya mo ako, sobrang laki ng kanyang responsibility sa leader. By striking the rock, hindi niya sinunod yung sinabi ng Diyos. Alam niyo po ba sa Biblia, ang dami na namatay kasi sa disobedience. At kaya tayo napahamak, there is no one righteous, no not anyone, for all of sin and portion of the glory of God, because sa kasalanan ng isa. Ano yung kasalanan niya doon? Disobedience. Lahat tayo nadamay. Kaya sa leader ng church, importante ang obedience. Tama?
isa yan sa mga purpose mo, kailangan obedient ka sa Diyos at sa authority na inilagay ng Diyos sa buhay. Tama ba? Eh, pastor, si pastor naman, hindi naman tama yung pinagagawa. Eh, mag-i-enjoy ka pa rin, pag-pray mo. Otherwise, umalis ka ng church. Hindi mo pwede kalabanin yan, kasi appointed man yan. Ipag-pray mo yan. Amen, narinig mo ba ako? Ipag-pray mo yung pastor mo, huwag mo kalabanin. Kasi pag kinalaban mo, ikaw malilintikan kay Lord. Naalala si David sa si Lisa? Si David saka? Yung sabi niya, hari ito, hindi pwede patayin. Yung pinalitan niya, sino? Tagal yung nag-isip pa. Okay? Kasi ano ang tip nyo? Hindi niyo pwedeng karabanin yun. Kung may kasalanan si pastor, then the Lord will do for him. Huwag mo na idam mo yung sarili mo. So, gagawin mo lang, susunod ka. Alam mo yung submission sa obedience? At submission po isang attitude. Amen? Paano ka sabi? Kasi pwede, brother, paano mo? Edwin. Pwede sabihin ka, Edwin, tumayo ka nga. Hindi ko lang. Tayo ka. So, ayaw niya tumayo, pero tumayo siya. Pero sa sarili niya, ayaw niya tumayo. At submission, attitude. Amen? O obedience, talaga po yun ang pagsunod. Tama ba? So, yung submission natin, saka yung obedience natin sa leader ng church, depende yan kung ano yung pinagagawa sa'yo. Mababawasan ba yung salita ng Diyos pag sumunod ka sa Kanya? O hindi, kagaganda mo, di sumunod ka. Tama? Amen. Ano po tayo? Disobedience ang pinakamalaking kasalanan sa history ng Biblia. Now, disobedience, kaya po commitment is vital in what we're doing. Kailangan po natin ng commitment sa leader ng church. Sooner, dadami at mapopromote ang lahat ng mga leaders na nandito. Mapopromote pa kayo, lalaki pa yung posisyon nyo, tataas pa. Tama? Now, ito po yung ginawa ko sa church. Kapag po birthday ng asawa ko, kaya ng birthday niyo po ngayon, ngayong araw na ito, kinausap ko sa isang araw, ano gusto mo regalo? So, tinatanong ko sa isang anak ko, pag birthday nila, hindi ko sinusurprise. Tanong niyo kung bakit? Okay naman, nagtanong na naman kayo, na? Kasi alam mo po, pag ako pagpili ang regalo sa asawa ko, hindi niya gusto, sayang. Mabuti pa tanongin ko na. Alam niyo ba hinihingi? Ako, Apple Watch. Napakabigat. Pwede na ako nagtanong, no? So, Apple Watch po hinihingi, kasi uwi yung Pilipinas po yun eh. Nasa Pilipinas siya nakabasa sa Davao, nakabakasyon sa Davao. So, ngayon, ang gusto kong sabihin ganito. Bakit kailangan kong tanongin? Para sigurado kung gusto niya yung gift. Now, bago ko i-promote na leader itong tao to, itong mga to, lahat kayo bago ko i-promote, kakasapin ko kayo. Kasi pinag-pray ko kayo kay Lord eh. So, ipopromote ko kayo. Kailangan mo na kayo kausapin. Why? Because I want to know kung meron titig sa'yo si Lord. Kung meron ka bang alam sa gagawin mo, kasi i-ordain kita. Amen? Kasi mahirap na ako lang may gusto, ayaw mo pala. Mahirap na i-ordain ko siya, gagawin ko siya leader ng church, pero hindi niya alam ang responsibility niya. So, mangyayari, magkakalat lang siya sa leadership, tama? So, bago ko yung promote, I will talk to you and this is your responsibility. Kaya mo ba? O, di ko kaya mo, i-ordain kita. So, hindi ko kaya yan. O, di sige, next time. Di ba? Ganda? Kasi mag-ordain ka ng someone, wala naman sa loob niya. Ganun po yung ginagawa namin these days. Hindi namin basta pinagpe-pray, Lord, may leading sa akin, po-promote ko siya. O, ipinopromote mo, wala naman leading sa kanya. Hindi niya ano gagawin niya. Tama? Are you there? So, bago ko ito i-promote, ito yung pinag-pray ko. Titingnan ko muna kung nagkakaisa kami. Pag ito i-promote, bro, ito yung gagawin mo. Dito ko tayo lalagay, ganito yung oras mo. Yung araw mo, babawasan. Yung oras mo sa pamilya mo, babawasan. Kasi ganito gagawin mo. Kaya mo ba? Okay? So, ngayon, pag sinabi niya kaya niya, and then I will ordain him, and then after mo siya in-ordain, alam na yung gagawin niya, alam yung purpose niya, tama? So, in the future, huwag ka maamal sa akin mahirap, kasi sinabi ko sa'yo. And you accept the responsibility of it. Tama? Amen po ba? Hindi po ba napaka-strict yung tao? Hindi po strictness yun. Yung po, inaalam ko kung ready to mag-serve to Lord. Inaalam ko yung kakayahan mo, kaya ba? Pero po yung pinupot ko dahil graduate na ng proseso yun. Dumaan siya sa process na ginagawa namin. So, pag pinipili po ng mga church leaders, ganoon po yung ginagawa ko. Inaalam muna namin kung kaya niya. So, with sincerity and honesty, kaya mo bang gawin? Kasi po ayaw ko mangyari, first and foremost, na position lang yung gusto nila, wala naman responsibility. Kailangan obedient ka, kailangan ito gagawin mo. So, meron po kami patakaran sa church pag kami nag-promote. Meron po kami FF80. Sabi mga FF80.
So, ang unang F is faith kay God. So, bago i-promote si Brother Edwin, meron siyang faith kay God, meron siyang faith sa vision ng church, meron siyang faith sa tithes and offering. Faithful siya sa tithes and offering. Yun yung unang F. Tama? At higit sa lahat, faithful siya sa akin. Kasi ako leader ng church. So yun yung unang F. Ano yun? Faithful sa vision, faithful kay God, faithful sa tithes and offering, faithful sa akin. Faithful sa vision. Tama? Bakit kailangan yun? Kasi ang leader ng church, builder. Hindi yung pwedeng leader tayo, patas ng mga tayo, hindi nagta-tithes. Are you with me? Yeah. Kasi part na ng leadership yun. At alam natin lahat na lahat ng meron tayo, galing kay Lord, tama? Yeah. So, kung 15,000 ang sweldo mo, magkano yung para kay Lord? Ha? Pastor, may nasa mathematics ng mga tao. Lahat di ba galing kay Lord? O, magkano galing? Magkano kay Lord? 15,000! Ano 1,500? Galing kay Lord eh. Di 15,000 yung sa kanya, pero magkano yung hinihingi niya sa'yo? 10% lang, so 1,500. Mabilit ba yung 1,500 para sa atin? 15,000 sweldo? Tama? 14 years po ako security guard. 7,000 Pilipinas, 7 taon dito sa UAE. Ang sweldo ko po 950 lang. 1993, nung dumatay ako. High school graduate lang po ako. Okay? So, 1993, 14 years. Pito rito. Ngayon, nung ako po is natutong mag-tax kasi nadala ko sa church. 2002 po nung ako na born again. 2002. Then 2003, pinag-aralan ko po ang tithing. So simula March 2003 hanggang ngayon, sa oras na to, nagka-tithes po ako ng 10%. So kung 950 po yung sweldo ko noon, magkano galing kay Lord? Magkano yung para kay Lord? Ha? So kukunin ko ba yung suklet? O 100 na bibigay ko? 100 na. At ang prayer ko kay Lord, Lord, gusto kong magkaroon ng magandang trabaho, na may magandang sweldo, please, para may magandang oras para makapagpatuloy ako ng pagsasweldo. During that time. Grabe, 3 buwan na ako nagbigay, faithfully, 3 buwan. Nag-manifest ako. Natanggap ako sa Zayed University na office assistant. Galing security guard. Ang security guard, 12 hours a day, 7 days a week, tama? Walang day off, ang security guard. Kahit saan pumunta, depende kung bibigyan ka. So, 12 hours a day, 7 days a week, 950 off. Walang day off. For 14 years, 7 taon dito. Nung natanggap ako, government university, grabe, 8 hours a day, 2 araw day off. Ngayon, sweldo, 4,800. Office assistant. Di laki, di ba? Sabi ng demonyo, sabi mo sa sama mo, 3,000 lang. Meron ko 1,800. Pag sinabi ko sa asawa ko 3,000, tuwa yun. Kasi dati 950, di ba? Oh, praise God, dati 3,000. Hindi niya alam yung 1,800 ka pa, balik ka sa bisyo. Hindi ganoon eh. Hindi ko pinakinggan yung demonyo. Grabe yung bulong ng demonyo talaga eh, no? Ang higit sa asawa ko yan. Hindi, sabi ko, demonyo, malis sa utak ko. Okay? I want to serve God. So, himala kasi yun eh. Tinatanggap ako doon, himala. Hindi ko naman ko kwento. So, dumating ako sa office assistant 1, office assistant then admin assistant 3 to 1. Apat na promotion. Pinakauling promotion ko, administration and finance officer, dinala ko na Abu Dhabi. Noong nagsimula yung church. Ang sweldo ko dati, 15,800 na. Then sinabi niya sa akin in 2007, itawan mo niyan, mag-retire ka na, okay na, kompleto ko na lahat, wala ka na hanapin pa, simulan mo yung para sa akin. Then doon lumago yung simbahan. Amen? So ganun po ang calling mo sa leader. Dapat meron kang nilalakaran na future. Hindi pwedeng leader ka for 32 years, nandiyan ka lang, mag-uwi mo ng Pilipinas, nagkasakit ka, tumanda ka, retired ka na. Hindi! Mayroong posisyon kang hinahawakan ngayon kasi meron kang destinasyon na gusto ni Lord na lakaran mo. Kaya huwag niyo mong babaliwalain yung mga calling niyo. Dapat alam niyo lahat yan. Ang sikreto po dyan is obedience. Hindi lang kay Lord sa mga leader ng church kung nasaan ka. Kasi kung kakalabanin mo yung church leader mo, yung pastor niyo, kakalabanin mo, hindi ko makakarating sa destiny ng Diyos. Hindi ko na talaga kaya, alis na lang ako. Saan ako pupunta? Sa ibang church. O, may pastor din doon. Hindi ko pa leader.
May pastor din doon at hindi ka pa leader. Kaya kung gusto mo, magtayo ka sa sarili mong church para wala kang susundan. O mag-backslide ka na, bumalik ka sa Roman Catholic para walang problema. Amen? Narinig niyo po ako? So alam mo dapat yung purpose mo. So, okay. So what Moses did after hearing, namamatay siya hanggang doon lang ang buhay niya. Ano nangyari ngayon? Aside po dito, sinabi ni Moses, hinihiling ko Yahweh, Diyos, na bukal ng buhay na pumili kayo ng isang taong mangunguna sa Israel upang ang inyong sambayanan ay hindi matulad sa mga tupang walang pastol. Nung nalaman niya na mamamatay na siya, ito yung puso ng leader. Tama? Ano ibig sabihin dyan? True spirit ng leader yan, amen? Kasi di ba, kapag kailan napapalitan na siya, wala nang pakialam sa papalit. Siya gusto niya pang i-train, ipapalit. Amen? True spirit mo ng leader yan. Kasi iba leader na walang care sa mga taong papalit. At ano yung po ba guys, ang natutunan ko sa leadership, pastor, habang malakas ka pa, mag-train ka na ng samba na papalit sa'yo. Habang malakas ka pa, hindi din, nasa buhay ka na ng bilang na lang yung oras mo. Dahil mamamatay ka na, pastor, Lord, bigyan mo ko ng pangitain, sila ko promote ko. Hindi, habang malakas ka, i-train mo na yung samba na papalit sa'yo. Diba? Hindi na rin po? Amen po ba? Amen. Yun yung sinasabi na isang, sino yung taong kilala na leadership yung niya, kanyang ministry. Sige, saka na lang. Alimutan doon. Habang bata ka pa, mag-train ka na papalit sa'yo. Kaya po mga sa leader namin, meron mga assistant yan sa loob ng cell group nila. Para nagbakasyon sila, nagkasakit sila, busy sila, meron mga hawak ng cell group nila, yung right hand nila. Amen. Amen po ba? Amen po ba kayo? So yun yung wise na leader. So siya, kasi alam niya mamamatay niya siya, sabi niya, pumili kayo ng isang tao mangunguna sa Israel upang yung sabay hindi matulad sa mga upang walang pastol. Tama? So, yung puso niya, mawawala na siya, pero yung puso niya, nag-take care pa doon sa ministry na iwanan niya. That's the true spirit of a leader. Dapat po gano'n. Moses did not want to lead this ministry without making sure that a new leader is about to come. Kailangan po meron. A leader who is capable of directing both internal and external affairs. Alam niyo po, pag sinabing internal and external, tayo yung mga leader, dapat ganun tayo. Kaya natin hawakan ng internal sa external. Pag sinabing internal, church, ministry, or whatever, nandito lahat yun. Ang external, yung buhay mo. Ano yun? Yung wala kang trabaho, kaya mo handle. Tama? Yung dali ang sweldo mo, kaya mo handle. Amen? Ayun na. So, by having a leader na nag-nurture sa'yo, natututunan mo lahat yun. Wala akong trabaho, pero gagano pa rin ako. Si Brother Andy mo, testify ko sa'yo, natanggap ko sa Canada yan. Sa Canada, natanggap yan. Ang ganda ng offer, managerial position pa. Alam niyo naman ang Canada, tama? Dahil hindi niya tinatanggap, pinagpe-pray niya, naglalabo yung spirit niya, ay, tanggapin, ang natagal na. Nag-message yun ito Canada. Sabi, sige, dadali ka na namin dito, libre na lahat. Kukunin namin, ikaw, pamilya mo, lahat na. Sige, sabi, dumating ka lang. Hindi, tinanggap. Bakit? Walang nagawa ng technical team. Totoo. Natawa siya. Totoo. So, bakit siya may puso ganon? Na-train. Na-disciple eh. Kung di na-disciple niya, tanggap ang ito. Pero yun eh. That's the process. Maganda po yung process na yun. Kasi ang tao na nurture, nalalaman niya yung kahalagahan ng leadership na ginagawa niya sa simbahan. Totoo po yun. So, ginawa niya ngayon, ginawa niya yung pamilya niya, dinala niya rito, yung asawa niya sa kadalawang anak niya, nandito na, kasama ko sa ministry. Kasi alam niya na, pagdating niya ron, ano gagawin niya? Saan siya pupunta? Maghanap siya ng church, simula siya ulit, dito, daki ng ministry pinagkatiwala sa kanya ng God. Ganun din si Andy, kinuha niya rin yung asawa niya. So yung po yung sinasabi ko sa mga leader ko, ba't yung iiwanan niya asawa niya sa Pilipinas? Dali nyo rin itong kaya. Kaya po nagkaroon kami bigla na kids ministry, meron pang youth ministry, meron pang couples ministry. Kasi nakuha nila yung pamilya nila lahat. That's part of the nurturing. Kaya yung church mo lalago, kaya yung mga tao mo nalilid, na-build up kasi naririnig nila yung nurturing sa church. Kaya po importante. Amen. Are you following me, mga anak? Nakuha mo ba? Sorry, mga anak ang tawag sa church kasi mga anak. So, and then, yung external, yung kaya mong i-deal ang buhay mo, kaya mong lumaban sa calling mo kasi kahit na ang dami ng problema. Ilang buwan ka na walang trabaho na? 7 months walang trabaho, pero ako pa rin sa church, kakabot pa rin ng mga ilaw doon, ng mga walang trabaho, itong buwan.
So, paano mo hawakan yung external affair mo, sa internal affair mo, leader ka ng church? Paano yun? Kasi nga, dumaan siya sa proseso. Kaya po, ang training, ang proseso, importante sa isang leader. Ang leader kailangan matatag by faith, hindi pwede hindi. Kasi role model ka eh. Lalo na kung may tao kayo nahawakan, nakikita nila, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Bakit leader ka ng church para kang babagsak na poste dyan? Dapat hindi gano'n. You should know how to handle internal and external affairs. Tama? Amen. Are you there? Kasi kung yung experience, may mga tao ang alis ng church, sometimes magre-rebelde pa kasi hindi na kaya yung buhay na meron sila against sa calling nila. Hirap na sila, inutusan mo pa. Hirap na sila, anday pang gagawin sa church. Tama? Hindi na nurture eh. Hindi na nurture na ayos. Kaya yung faith mahina. Ang faith ko importante, tama? Kailangan matatag yan. Amen? Matatag ang faith ng isang leader. Dapat unshakable yan. Amen? Sino sa inyo nakasakay ng aeroplano? Kasama? Mali ko ba kung may lumawi dyan? Yung faith na gano'n ang kailangan natin. Yung faith na sasakay ng aeroplano, kung hindi mo alam ko yung na maintenance yun, o yung piloto ko, ano training nun. Pero sumakay ka, tama? Alam ba, gano'n ko taas yung lipad mo? Kala malayo yung lipad mo? Yun ang faith na kailangan sa leader, unshakable. Tama po ba? So sa leadership, kasi kakainin niya ng oras mo, unang-una. Oras mo kakainin niya. Kung may pamilya ka rito, dapat handa ka. Ngayon pa lang, tingnan mo na kung anong responsibility meron ka. Yung decision making, yung conflict resolution, yung delegation, dapat marunong kang hawakan niya. Amen? Amen po ba? So marami kang problema sa personal mong buhay, paano mo hahawakan yung ministry na meron ka? Hindi lang yun. Yung mismo mga tao na hinahawakan mo, ang dami ng problema. Ikaw yung mahawak. Conflict resolution. Alam mong i-handle lahat yan. So, sabi mo kanina, if you're a leader, you should lead yourself first. Yung sarili mo muna unahin mo. Okay? So, delegation. Ano ba yung delegation? Sabi ko dito, bigyan mo siya ng inyong kapangyarihan upang sundin niya ng buo Israel. Kay Eliasar niya malalaman sa pamagitan ng Urim kung anong aking kalooban, kung anong sabihin ni Eliasar, isusundin ng buong kapulungan. Sinunod ni Moises ang lahat ng sinabi ni Yahweh. Pinatawag niya si Joshua, pinatayo sa harapan ni Eliasar at ng buong bayan. Pagkatapos, pinatong niya rito ang kanyang mga kamay at ipinahayag na kahalili niya. So ito po yung delegation. Sino yung papalit sa'yo? Sino yung i-delegate mo? Tama? So when Joshua was selected, Moses gave him a variety of tasks para yung transition maging maayos. Amen? When you delegate someone, he must know or she must know the responsibility na meron siya. Tama, hindi pwedeng delegation na. O, hawakan mo yan, bahala ka na yan. Alam mo na yan, may leading sa'yo sunod. Hindi po, alam niya dapat yung gagawin niya. Hindi po yung delegation. Sa church po kasi, lahat po ng mga leaders po ng cell leader, kaya ko sinasabi, yung pagiging cell group leader is hindi po madali. So sila po is may mga cell group leader, bukod pa yung head sila ng mga ministry ng church. So pinatatag sila ng panahon, pinatatag sila ng nurturing, pinatatag sila ng proseso. Hindi sila pinadali. Kaya po kahit anong hirap o pinagdadaanan nila personally, nakakalagpas sila. Na hindi napapahamak yung calling nila. Amen? Amen po? Kaya yung sabi ni Moses, once na in-ordain tayo, o kayo officially, you know that very well. You know the purpose, bakit ito tinawag na leader. Amen? Amen po ba? So you must train others inside your respective cell group. O sabi ko sa kanila, napapalit sa iyo one day. So, okay, halimbawa, si Pastor Lito, tapos ako, halimbawa si Pastor Lito, aalis na, magpupulgod na, whatever, hindi natin alam. Sino yung mapalit dito? Bagay, meron kang mga leaders pa na mas mataas sa inyo, tama? Okay, man. Meron akong sunod. Ayun, praise God. So ngayon pa lang, dapat si Pastora, nagagamit na yan. Ngayon pa lang, habang nandito ang pastor, nagagamit na yan. Tama? Kasi, hindi mo siya gagamitin pag alis mo. O, ikaw na papalit, bahala ka na dyan. Hindi, dapat alam niya lahat ng pasikot-sikot na simbahan bago ako umalis. Yun yung delegation. And you trusted her, you trusted him. Tama? Yun yung delegation. Now, sa church po namin, again and again, marami kami mga cell leader. Meron kaming cell leaders, primary leaders,
one purpose sa leaders, mga sa leaders lahat yun, at meron kami annex, yung mga dito namin, primary leader, yung mga elder namin. So lahat po yan dumaan sa proseso. Lahat yan, lahat sila dumaan. Kasi tayo yung sinasabi, kung dumaan ako ng proseso, asawa ko dumaan ng proseso, bakit ka naman hindi dadaan? Tama? Para baptisin, kung si Jesus nagpabaptize, magpabaptize ka rin. Lahat mo ba kayo baptize na? Amen. Praise the Lord. Okay? So yun po yung unang-una. Amen? At kami po, kaya po kami tumatawag, kaya po mga tao ko tumatawag, kasi mo ang mentoring namin, dire-diretso. Hanggang sa bumitaw na lang kami noong December. 2015, hanggang noong December, nakala December, saka na kami bumitaw. Dire-diretso po mentoring namin noon. Lalo na po noon, lalo na po ng pandemic. Ano ba yung pandemic eh? Praise the Lord po ng pandemic. Lahat ng halos sa simbahan dito, sarado kami buwas. Nakapagpatayo pa kami ng building sa Davao during pandemic. Bukas kami. Hindi ba kami nagsara? Kasi meron kami mentor na, yung coordinator ng dito sa Pilipinas. Yung Zoom meeting po yun, twice a month. Kaya hindi kami nagsara. Yung po yung importance ng mentor. May nag-mentor sa'yo. Alam mo yung gagawin mo. At dahil kung may sistema kung gano'n, nung bigla nag-pandemic, di ba, sinabihan ko, sarado na lahat ng venue, tama? So, paano sasabihin nyo 200 na katao? Sarado yung venue. Paano sasabihan? Dahil may sistema kayo, madali lang. Yung mga sa leader namin sinabihan ko. Sarado na yung venue natin. So, ganito mo na gagawin natin. Lahat ng cell group nyo is mag-online muna tayo. Zoom tayo muna for the meantime. Biglang pumutok yung pandemic, biglaan lang yun. So, lahat kami naka-Zoom the following Saturday. O the following Friday ko tayo. So, nagsara ngayon, yung araw na ito, the following, wala pa nagsara. Diretso kami through Zoom online. Walang kahirap-hirap. At dahil meron kami mga mentor, ang unang na sinabi sa amin, train muna namin kayo sa Zoom, dahil bumili kayo nito, bumili kayo nito, bumili kayo nito, dahil kailangan niya. So, hindi kami nagsara, diretso through Zoom. Yung camera na yan, pinabili sa amin. Kasi kailangan niya. Tama? So, yun po yung nagagawa ng mentoring. Pag may nag-mentor sa inyo, nanonorture ka sa pastor, at lahat ng mga natututunan mo, binababa mo sa mga leaders. Amen? So, by doing that, nalalaman mo yung purpose mo kung ano ka at kung ano yung gagawin as a leader in church. Amen? Salamat po sa inyo lahat. Glory to God. Father in heaven, Lord, thank you for tonight, this afternoon, araw nito, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, for giving us a chance to explain yung mga bagay namin natutunan sa simbahan ito, Lord God. Thank you, Lord, sa leadership ng simbahan ito, Panginoon, na nagtiwala, Panginoon, nakinig sa mga aming naituro ngayon, Panginoon. Nagdalahin ko, Lord, na anuman ang aming mga naisabi sa kanila, mga natutunan nila, Lord God, mabigyan nila ng application sa paglabas namin ito, Lord God. Panginoon, I pray, pagpalain ng leadership ng simbahan ito. In all aspect of their lives, always and in all ways, Panginoon. I cover each them with the precious blood from the crown of their head to the sole of their feet. And let your will be done sa buhay nila. Let your plans happen. Let them know that there is an assignment, there is a purpose, Panginoon, sa buhay nila. Bakit sila naandito sa lugar na ito at bakit sila nag-exist. Salamat po, Banal na Espiritu, sa leading niyo sa amin tonight. Thank you, Lord, sa Word of God. Salamat, Lord, sa lahat ng aming nasabi. At inihiling ko po, Panginoon, na sa pagbaba namin sa lugar na ito, Panginoon, bigyan niyo sila ng pagkakataon na lumago at dumami pa na naaayon sa inyo kagustuhan, Panginoon. Lord God, we declare that this building is a holy ground for them. Nagagamitin itong lugar na ito for each and one of them, Panginoon. Lord God, sa Pastor dito, I cover him with your precious blood and let your mighty anointing be with him. Let your mighty plan be with him, Panginoon, na patuloy niya manurture ang leadership ng simbahan na ito, Lord God. And I declare, and I decree, with the power of your word, Panginoon, na one day lalago at lalago ang gawain ito ay nakagawin siya ng talaga sa simbahan sa Panginoon. Maraming salamat po. Let your will be done. Let your way happen in each of their lives. In Jesus' name, and all of us will say, Amen. Amen. Amen and amen. Amen. Ay, meron pa bang ano? Meron pa bang tanong po? May questions ba kayo? Yeah, kung na tayo. Meron pa pala. May question ba kayo? Thank you po, Pastor. Okay. Wala na po. Thank you so Meron pa? much. May question? Huwag na sa mata kasi may nawag. Ano lang, Pastor, yung cell grouping. Abo.
Kasi di ba maraming dumadating ng mga members? Newcomers. Sabi niyo, i-incorporate niyo sila sa cell group niyo? Sino nagpa-follow up nun? Ito po yan. Una-una sa lahat, darating yung mga first timer namin kasi cell group kung may dala. Di ba po sabi namin sa inyo, sila ang maternity department. Sila yung entrance door. So, meron man darating na bago sa church, definitely invite ng cell group yun. So, pag na-torture sa kanila yung cell group, alam na cell leader yung gagawin nila. So, halimbawa, si Brother Andy, cell leader, dumating si Brother Edwin, no? Alam na ni Brother Andy gagawin dyan. Kasi cell group niya nag-invite. So, sa bawat cell group, meron na silang kanya-kanya responsibility. Alam na nila yun, uniform yun, kung ano yung gagawin nila. Amen? So, kasi doon sa process na ginawa namin, lahat doon nabitawan na namin. Pag may bago, ganito gagawin nyo. Ganito. So, ang ginagawa po namin, kung Sabado kahapon may dumating ngayon, so within the week, bago mag-next Saturday, na-meet na yan ng cell group nila. Yung nag-invite especially. Kung hindi available yung nag-invite, doon sa cell group nila. At kung ako yung cell leader, hindi ko hayaang mawala yan. Why? Kasi pasok na yan sa network ko. Papasok na yan sa network ko. Bakit ko hayaang mawala? So I will do all my best para yung makagraduate ng consolidation and then later on, makasama namin sa susunod na encounter training. Amen? So, responsibility po na cell group leader yun. Labas na ako na, wala ko alam doon. Lahat, binitawa ko na sa kanila, alam na nila gagawin niya. Thank you po, Pastor. Yun yung beauty ng merong sistema. Tawag ko system. Okay. Sistema po ng simbahan. Amen?